necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Di man pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalang, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang panatuntunan masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, umadakang siya'y sa bubungid. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, sa pumapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng tinig ng pag-asa. Ang tinig po ng pag-asa ay hatid sa atin sa Pangunan ng Adventist World Radio, Grande po ng Adventist Community Services. Ang inyo pong lingkod na makakasama sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, walang iba kundi si Brother Johnny Palapiano, ang inyo pong makakasama sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang pagbibigay muli sa atin ng panibagong buhay at lakas upang tayo ay muling makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon. Akin po kayong inayahan, ang aming pong mga tagapakinig sa kailang-kailang pong mga bumubukas ng kailang pong mga radyo, no? Tayo po ay napapakinggan, no, sa radyo natin sa Jose. Yan. Nakabano din po tayo sa IGIG, no, sa 101.7 radyo natin sa Jose. Ayan po, no. Good morning po sa lahat, no. Ano man po ang inyong ginagawa sa kasalukuyan ay inyo po akong samahan, no, upang tayo ay lubos natin makilala ang ating Panginoon. Ayan. Good morning din sa ating kasama, no, kay Sir, no? Sir Ricky. Kay Sir Ricky M. Ayan, no? Siya po yung ating kasama sa ating pong control. Ayan po, good morning po sa iyo. At kay Mama Brenda Dais, no, sa ating pong station manager. Ayan. Akin mo na mabatiin ang ilang mga pagbati sa ating pong mga masusugid na tagus-baybay dyan po sa Naiguan, no? Good morning po sa ating mga kapatiran dyan mula sa Kabundukan, sa ating pong mga katutubong buhit, no? Good morning po sa inyo. At sa ating pong mga kapatid din na Hanunoon, no? Good morning po sa inyo. Sa buong proper ng Naiguan sa Purok 1 at Purok 2. Good morning po sa aking may bahay kay Ayrang Talan Alabarta, no? Good morning kay sa aming nag-isang anak kay Annie Jane Alabarta. Good morning po. At sa ating pong mga kasamahan, sana po kayo masalita ng ating Panginoon. Good morning po sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa, no? Ganun din po sa ating mga elders yan sa Pet Zone, no? Good morning po. Sa pangunguna po ng ating coordinator kay Nanay Opel Jadero. Good morning po kay Ninang Opel Jadero. Kay Pranuel Espanyola sa Batasan Church. Good morning din po sa Ibang Church. No? Diyan sa Utalan Family, Panugang Family, Umilia Family. Ano pa ba? Baka may makalimutan ako. No? Sa Jadero Family. No? Good morning po, no? Sa inyo pong masugid na pagsubaybay sa ating programa. Ano din po dyan sa Lagnas kay Brother Baka. No? Good morning sa iyo. At dyan po sa Kianay, no? Sa Ukyong, Buburig, sa Yabat, sa Dayaga, sa Saligang, Timbangan, at din po dyan sa Hugkog, Dalalo, at Paiyok, no? Good morning po sa ating po mga kapatiran dyan, no? At dito rin po sa Monticlaro, no? Good morning din sa ating mga kapatid dyan mula sa Mantay, Iliawan, at dyan sa Balingason, Banig. Good morning po sa inyo, no? Sa ating po mga kapatid dyan. Sa ating pong district pastor, good morning kay Pastor Eduardo Bala, good morning po. At kay Pastor Inan Tirada, sa ating pong pastor na yung pastor natin si Kiam Salvador, good morning kay Pastor. Ayan. Bago tayo mag-aral, salita ng ating Panginoon, may kinalaman po sa ating pong paksa na pagdating ng ating Panginoon. No? Yung kalawa pong pagparito ng ating Panginoon. Yan po yung pag-aaralan natin mamaya. No? Bago lahat po ay nakikinig muna po tayo ng isang makalangit na awitin at pagkatapos tayo ay mananalangin. Pagkatapos po tayo magtutuloy na sa ating pag-aaral. Bigandaan natin ang isang awitin na makalangit. Ang salita mo'y ginawan sa aking mga
Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat. Pangako mo ay hindi magbabago. Mulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang. Salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon. Kung buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan, upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng agos sa dagat. Pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang. Salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat. Pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Tayo po ay manalangin. Dakila't makapangyarihan naming Diyos. Diyos na may-ari naming buhay. Pinupuri namin, Panginoon, ang iyong pong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Dapat po, Panginoon, na kayo ay aming sasambahin sa mga oras na ito. Sa pamagitan po ng pag-aaral ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna at ang karunungan ng palangit at pagkaroon sa bawat isa sa amin. Na kami makikinig ng inyong pong mga salita, Panginoon. At ang gabay ng banal na Espiritu ang sumaamin upang manuapot at maintindihan po namin mga bagay na inyong pong ipagkakadot sa aming pong kaligidnaan. Meron din po aming mga tagapakinig, aming pong inihiling na patuloy silang tigyan ng panawaan at maintindihan po nila at manawaan po nila ang mga bagay na inyong pong ipagkakadot sa aming pong pag-aaral nito. Samahan niyo po kami, patuloy din namin yan ang mga panalangin sa lugar na ito. Habang kami ay mag-aaral, patuloy ang inyong pong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat at ito po ang aming hiling at dalangin. Salamat sa Diyos, Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, no? Pagkat ang panahon natin ngayon ay patindi na patindi, mga kapatid, no? Kaya tayo ay kailangang maghanda, no, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral na ito, mga kapatid. Yan. Dito po sa ating pag-aaral, yung kalawang pagparito ng ating Panginoon. Ang sinasabi dito sa Marcos 13 at Mateo, no, 24, no, ating pong mababasa doon, no, mga kapatid, na tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Nung makasama na kanya pong mga alagad itong si Jesus, meron pong ibinigay ang Panginoon, no, na mga palatandaan, no, na sa kanya pong pagbabalik sa lupang ito, no. Atin pong babasahin, pag-aralan ngayon sa ating pong banal na kasulatan kung meron bang palatandaan yung pagpaparito ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Dito po babasa natin, samahan niyo po ako kung meron po kayong mga Bible, no, dyan sa inyo pong mga tahanan o kayo po ba ay nakikinig, no, ay inyo po akong samahan. Ayan, mga kapatid. Ang tungkol po sa pagkawasak sa templo, no, mga kapatid. Ayan. Po ating
babasahin dito. Sabi dito ay sa paglabas niya sa templo at sinabi sa kanya na isa sa kanyang mga alagad, Guro, tignan mo pagkalaking mga bato at pagkalalaking mga gusali. Sinabi sa kanya na Jesus, nakita mo ba yung malaking gusalin ito? Walang matitira dito isa man sa bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi babagsak, no, mga kapatid. Ayan. So, yan po, no, ang sinabi ng ating Panginoon, no. Ating pong ipagpatuloy, no, yung kanya pong ikalawang pagparito, no, mga kapatid. Dito mabasa natin sa Marcos chapter 13 verse 3, no. Sabi niya po, no, nung matapos na sabihin ng ating Panginoon Jesus ito, no, ang sa kaguluhan at pag-uusig na darating, no, ito po yung may mga palatandaan po na ibinigay, pinagkaloob ang Panginoon doon sa kanya pong mga alagad. No? Sabi po doon sa 3, no, samantalang siya'y naupo sa templo, no, mga kapatid, itinanong siya po ng lihim, no, na ni na Pedro, Santiago, Juan at ni Andres, no, kanya pong mga alagad dito, no. Siya, ang ating Panginoon Jesus ay pinuntahan o kinausap ng lihim, no, at kinausap kung ano yung mangyayari, mga kapatid. Sabi sa 4, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano yung magiging tanda kapag malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito, no? At ito po yung sabi ng kanya pong mga alagad, sabihin mo sa amin, no, Panginoon, Guro, no, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano po yung magiging tanda kapag malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ayan po, no? Ito ay kasama pa po nila ang Panginoon dito sa lupa, no, mga kapatid. No, hindi pa umakyat yung Panginoon sa langit, no? Kasama pa po ng mga alagad, no? Mayroong mga palatandaan na ibinigay o pinagkaloob ang Panginoon sa kanya pong mga alagad. Kasi tinanong po siya no, ng kanya pong mga alagad na kung ano po yung mangyayari sa huling panahon, no? Bago siya dumating sa lupang ito, no? Kaya po mayroong ikalawang pagparito yung ating Panginoon sa Jesus, no? Ano po yung palatandaan na mangyayari bago siya dumating, no? Mayroon pong mangyayari, no, mga kapatid. May palatandaan po, no, mga kapatid, no? Ating pong basahin at ating pong ituloy dito sa Marcos chapter 13 verse 5, sabi doon ng ating Panginoon sa Jesus. Sa Jesus ay nagsimulang magsabi sa kanila, mag-ingat kayo na baka maligaw kayo ng sinuman, no? Ito yung sinabi kaagad ng ating Panginoon sa kanya pong mga alagad, no? Nasabi po ay mag-ingat po, no? Mag-ingat po, no? Ang sabi doon sa kanyang mga alagad na mag-ingat kayo na baka maligaw kayo ng sinuman, no? Yan po yung habilin o sinabi ng Panginoon o paalala sa kanila, no, mga kapatid. No, sa panahon natin ngayon, no, wala na po yung kanyang mga alagad, no? So sa atin na pong kakapanahonan ito, no, na tayo po ay pinag-iingat. Sabi niya ay mag-ingat kayo na baka maligaw kayo ng sinuman, no? Napaka-importante po, no, na tayo ay pinalalahanan ng ating pong mahal na Panginoon. Kasi po, napakahalaga po na tayo ay mag-ingat, no? Ayan. Baka po tayo ay maligaw, no? Kasi po, marami din pong mga aral ngayon, no? Titignan po natin sa huling mga pag-aaral natin, no, mga kapatid. Sabi nyo sa 6, marami po yung darating sa aking pangalan na magsasabi, ako siya at naligaw nila ang marami. So, ang sabi po kanina doon sa verse 5, no, na tayo ay pinag-iingat, no? Ito yung palatandaan po, no, mga kapatid. Kagad sinabi ng Panginoon na mag-ingat kayo na baka maligaw kayo ng sinuman. At ang sunod na sabi ng ating Panginoon dito ay maraming darating sa aking pong pangalan, no? Ayan. Na magsasabi, ako siya at maliligaw nila yung marami. Ibig sabihin, bago dumating, no, yung ating Panginoon, ito muna po yung mangyayari, no? Kahit po ang hinirang ng Panginoon ay kayang iligaw, no, ng kaaway, mga kapatid. Kayang kunin, no, mga kapatid. Ayan.
Kaya, ang paalala ng Panginoon ay mag-ingat po. No? Sabi doon ay marami ang lilitaw, no, sa panahon natin na mga ngaral. No? Maraming tao sa pangalan ng ating Panginoon, yun po yung dala-dala, no, mga kapatid. At dito po magsisimula yung mga aral, no, na dito natin ibig sabihin pag-aralan, no, kung ito ba talaga ay sa Panginoon. Kasi po marami ang magsasabi, no, sa pangalan ng Panginoon. Marami po yung mga ngaral, no, sa ating pong Panginoon, mga kapatid. At sabi doon, marami po yung maliligaw, no. Yan. Sabi doon sa 7, subalit kapag nakarinig kayo ng mga yan po, no, marami pong magpapanggap, no, na sa pangalan ng ating Panginoon, no. Ayan. Doon sa 7, no, ipagpatuloy po natin. Sabi po doon, no, subalit kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan, huwag kayong mabahala, no. Ibig sabihin, huwag po tayong matakot, no, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay dapat mangyayari, no. Ano po ang sabi doon ng Panginoon? Kapag po tayo ay nakarinig ng mga digmaan, no, bali-balita tungkol po sa digmaan, no, sabi po doon, huwag po tayong mabahala, no, huwag po tayong matakot, no. Kailangan po talagang mangyari ito, ng mga bagay nito. Mismo po ang Bible ang nagsasabi po, mga kapatid, no. At ang sabi doon ay ngunit, ang sabi po doon, ngunit hindi pa po 'yun ang wakas. No? Hindi pa po ito yung katapusan, no? Sa panahon natin, no, sa panahon natin ngayon ay matindi na po yung nangyayari, no, sa digmaan bansa sa bansa, no, mga kapatid, no. At nakikita po natin, no, sa panahon ngayon, no, nakikita naman natin na patuloy pa rin yung kaguluhan, no, doon sa Middle East, no, mga kapatid, no, sa pagitan ng Iran at ano pa po yung Israel, saka po yung Estados Unidos o yung US, no, mga kapatid, no. So nakakalungkot at nakikita po natin na marami ang nababahala, no, mga kapatid. Marami po yung naghihirap, no, sa panahon ngayon, no, kasi po talagang apektado po tayo, no. Kahit hindi man po tayo kasama ang Pilipinas sa paglaban, no, ay apektado po tayo, mga kapatid, yung ating pong ekonomiya, no. Yan, talatigin sa ating mga pagkain o produkto, no, na ating pong kinakailangan ay talagang natitigil po dahil po sa digmaan. So yan po, no, ang sabi ng Bible ay kapag tayo nakarinig ng mga digmaan, no, so huwag po tayong matakot, kailangan po talagang mangyari ito. Sabi kasi po ng Bible, sabi ng Panginoon, kailangan po mangyari ito, no. Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi pa ito po yung katapusan, no. Ito pa lang po ay pasimula, no, ng kahirapan, no, mga kapatid. Sabi sa 8, sabagkat mag-iibagsik ang bansa laban sa bansa at ang kariyan laban sa kariyan at lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng tagutom, mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. So mga kapatid, no, mga amin po mga kaibigan, mga tagapakinig, no, ito po ay pasimula pa lamang po, no, ng paghihirap. Matindi. Ibig sabihin po, kung pasimula pa lang po ito, mas matindi pa po yung hirap na daranasin natin bilang mga tao, no, mga kapatid, no. Dito sinasabi na maglalaban po yung bansa sa bansa, no. So nakikita po natin, no, naririnig na po natin ngayon, no, sa kasalukuyan, no, nakakaranas po tayo ng kahirapan tungkol sa pagkain, no. Ano pa po sa ating pong mga kabuhayan, no, ay tumataas po yung mga produkto, no, mga kapatid, yung lalo tigit doon sa ating pong gasoline at sa ating pong diesel, no, at marami pa pong tinaas, no, mga kapatid, langis, no, kerosene, ay talagang nakikita po natin na talagang tumataas na po, no, yung presyuhan, no, mga kapatid, no. So talagang kailangan mangyari po talaga ito, mga bagay na ito. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay kailangan po tayong maghanda,
no? Kailangan po nating maghanda po tayo, no? Kasi nakasaad po sa banal na kasulatan na kailangang mangyari po itong mga bagay na ito, no? Kasi dito po tayo yung pinagtitibay ng Panginoon. At kung atin po itong malumpasan, at tayo magtagumpay, no? Ano na po natin, no? Ang ating po makakamit. No? Sabi diyan, at sabi doon ay maglalaban yung kaharian sa kaharian, no? At ano pa po ang mangyayari? No? Lilindol sa iba't ibang dako. So nangyayari na po yan. Nakaraang mga buwan. No? At meron po tayong nararanasan ng mga lindol. No? Mga sakuna. Matindi yung mga nangyayari na lindols, no? Sa iba't ibang dako ng ating pong mundo, sa ating bansa. No? Dito sa Pilipinas, makita po natin yung mga lindol na nangyayari. So napakakalakas. Lalo dyan nangyayari dyan sa Cebu, no? Kita po natin talagang matindi, no, mga kapatid. Ano pa po? At sabi doon po ay magkakaroon po ng taguto, no? Hindi po natin ito maiwasan, ito po ay mangyayari, mga kapatid. So sabi dito, ito po lang po ay pasimula pa lamang po ng paghihirap, no? So matindi pa po yung kakaharapin natin na paghihirap, no, mga kapatid. Kaya tayo ay pinapaalalahanan, no, ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, tuloy po natin dito sa 9. Ngunit para sa inyong mga sarili, mag-ingat kayo sapagkat kayo ay binibigay nila sa mga Sanhedrin. Ito yung sa mga matataas na pangulo, no, sa kanilang panahon. Ito po yung matataas ito, no, na ibig sabihin, institusyon, no, ibig sabihin. Kayo ay ibinibigay, no. At sabi diyan, hampasin sa mga sinagoga at kayo tatayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa aking bilang patotoo sa kanila. So, nangyari na po, no, mga kapatid, kung ating babalikan yung sa panahon ni Saulo, no, mga kapatid, kay Pablo, na talagang yung mga anak o yung mga alagad o yung mga tagasunod ni Kristo o yung kanya pong mga alagad, no, kanya pong talagang inusig, no? Inusig, no, mga kapatid. At pinagpapatay yung mga Kristiyano, no, kay Saulo. Sa dami ng kanya pong talagang pinatay, no, mga kapatid. Pero ang nangyari po doon ay napakaganda, yung good news na siya ay binago ng Panginoon, no? Nung siya ay binulag doon sa daan ng Damasco, kung ating mababasa doon sa Gawa, no? Sa Gawa chapter 9, no? Mabasa po natin doon talaga siya ay binulag. Ay kasi po kanya pong pinagpapatay yung mga alagad ng ating Panginoon. Talagang inuusig niya, no? Yung sumusunod sa ating pong mahal na Panginoon. Kanya pong pinagpatay, no, mga kapatid. So, ang kagandahan doon ay binago siya, no, ng Panginoon. At ang sabi doon ay siya yung tagapagdala balita, no? Siya yung tagapagdala ng mabuting balita, no, sa mga tao sa pagkapanahonan ni Saul o ni Saulo, no, mga kapatid, o si Pablo, no, mga kapatid, sa panahon niya nung siya ay binago na ng Panginoon ay talagang bit-bit niya na po yung salita ng ating Panginoon at kanya po ipinapahayag, no, sa lahat ng mga tao, no, mga kapatid, sa panahon niya, no? Yun ang magandang pagbabago ang naganap kay Pablo, mga kapatid. Ayan, so yun, napakaganda po, no, ng ating pong talakayan sa mga umagang ito, no. Tuloy po natin, no, sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng ating Panginoon, sa atin po, no, na sabi doon, tayo ay pinag-iingat ng Panginoon, no. At sabi doon, darating sa atin yung kaguluhan at yung pag-uusig, no, mga kapatid, sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng Diyos na sumusunod, no, sa ating pong mahal na Panginoon. Makita po natin sa ngayon, no, nakikita po natin yung kaguluhan at mayroon na pong mga pag-uusig na nangyayari, no, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon doon ay magsipag-ingat kayo, no, sapagkat ay mangyayari ito sa panahon ninyo, sa panahon po natin, mga kapatid, na tayo ay mga tagapagdala ng salita ng ating Panginoon. Mayroong pag-uusig po, no, sa bayan ng Diyos. Sa atin po yun, sa ating pong kapanahunan, no, ay mangyayari po ito. Sabi dyan, at sa kailangan
munang ipangaral. Sabi doon sa verse 10, sa chapter 13 verse 10, ay ating mabasa roon. Ang sabi doon, at kailangan munang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Yan po, no? So, kaya meron po tayong mga pangangaral, no, mga kapatid na ginagawa, no? Sa radio, ganoon din po sa actual, no, natin pong pagbibigay ng pangangaral, no, mga kapatid, no, ay kailangan po talagang ipabalita sa lahat ng mga tao, bansa, wika, bayan, no, yung salita ng ating Panginoon, no. Kung ito ay nasa kanila na po yun, kung kanila pong tatanggapin ito, mga kapatid, no, kailangan talagang dumating sa kanila yung salita ng ating Panginoon, makilala nila ang Panginoon sa Yesu Cristo. Ayan, no? Napakabuti ng Diyos na tayo ay pinapaalalahanan, mga kapatid. At ang sabi po doon, kapag kayo'y dinala nila sa paglilitis at kayo'y pagtakip, ang sabi doon po ay huwag kayong mabalisa. No? Kung anuman ang inyong sasabihin, ngunit sasabihin ninyo ang anumang ipagkakaloob sa inyo ng oras na iyon. So mga kapatid, bago man mangyari itong mga pag-usip na darating ay tayo handa na. No, mga kapatid, tayo ay handa na. No? Ang sabi dyan ay pag tayo dinala doon sa hukuman o sa tayo lilitisin, no, mga kapatid, at tayo ay hulihin, ang sabi doon po ng ating mahal na Panginoon, huwag po kayong mabalisa. No, huwag po tayong mag-alinlangan. No, ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay nauna na yung paalala ng Panginoon at nauna na po yung tulong ng Panginoon. No? Sabi doon, ngunit sabihin ninyo, anuman ang ipagkakaloob sa inyo ng oras na iyon, sapagkat hindi po kayo yung magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. So, yan po, no? Yan po yung tulong ng Panginoon sa oras na tayo usilin at dalhin sa mga hukuman sa sanitary, no, mga kapatid, dahil darating matapok talaga yung pag-usip sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Ayan. Huwag po daw po tayong mabalisa, no? Sabihin ay sa Diyos, hihingi po natin ng tulong yung ating po mga kabalisahan, no? Hindi sigurado, no? Hindi po natin sigurado yung ating po mga sasabihin ay sa Diyos po natin. Hilingin ng mga bagay nito at ang Banal na Espiritu ang magbibigay sa atin, no, ng mga salita na ito. Ito po ilalabas lang po, no, sa ating pong mga labi. Ayan. So, yan po, no, napakaganda ng ating pong pag-aaral ngayon na tayo ay pinaghahanda ng Panginoon dahil ang ating panahon ay magulo. Kaguluhan, no, bukod sa kaguluhan ay nariyan po yung mga kahirapan, kaputok, lalo tigit sa spiritual na kalagayan, no, ay tayo po ay gutom, no, kailangan talaga ay kumain tayo ng spiritual na pagkain. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Akin mo na po saglit na puputuloy ng ating pag-aral at pagbabalik po tayo mamaya. No? Makikinig mo na tayo. Hingin mo tayo ng isang awitin na makalangit kay Sir Ricky. Atin mo na pong pakinggan. Ngayon ko lang napagtanto, kailangan ka sa buhay ko. Naging bulag, di nakita, nariyan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batig ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Sa'kin mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Laging
Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Sakit mo'y papawiin. Ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko. Mga sala na nagawa at tawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Masakit mo'y papawiin. Ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Masakit mo'y papawiin. Ito'y batid ng Diyos. Amen. Yan. No? Paganda ng isang awitin na makalangit, mga kapatid. Yan. Ako muna binabati kung meron pong mga nanonood. No? Good morning po sa inyo. At sa mga naginig sa radio, good morning po sa inyo. Ayan. Tayo po ay magtutuloy na sa ating pong pag-aaral, mga kapatid. No? At sabi po dito sa Marcos 13:12, tutuloy na po natin. Ipagkakanulo ng kapatid sa kanyang anak. Ipagkakanulo ang kapatid sa kamatayan at ang kapatid at ama sa kanyang anak. At maghihimagsik ang anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. So, mangyayari po ito, mga kapatid. No? Yung anak sa magulang at magulang sa anak. Kapatid sa kapatid. No? Mangyayari po ito, mga kapatid. Na ipagkakanulo, no? May pagbibili, no? Yung kapatid sa kamatayan, no, mga kapatid. Sa panahon ni Jesus, kung babalikan po natin sa kanya pong mga alagad, no? Meron pong nagkanulo, no, sa mahal na Panginoon, no? Yung kanya pong alagad, no? Ipinagbili niya po yung Panginoon, mga kapatid. So, sa panahon po natin ay mangyayari din po ito, mga kapatid. Kasi ay nakikita po natin, no, sa panahon natin ngayon ay talagang meron pong mga nangyayari ng mga bagay na ganito, mga kapatid, no? Kaya tayo ay pinapaalalanan po. Sabi niya, ipagkakanulong kapatid sa kamatayan at ang kapatid at ang ama sa kanyang anak. At maghihimagsik po yung anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. Ay, nakakalungkot po, no, mga kapatid, no? Yung ating pong sa panahon, kung ganito po yung mangyari, kailangan po talagang mangyari itong mga bagay na ito, mga kapatid. Dahil ito talaga yung ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mismo ang Panginoon Jesus ang nagsabi, mga kapatid. Tuloy po natin, no, mga kapatid, dito sa 13. Marcos chapter 13:13. Sabi po roon, mga kapatid, kayo na may kapuputan ng dahil sa aking pangalan. No? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, kayo na may kapuputan ng lahat
ng dahil po sa aking pangalan. Ngunit ang makapagtitiis po, saan po? Hanggang sa wakas ay siya pong maliligtas. So, ibig sabihin mga kapatid, mangyayari po na tayo ay dating sa mga anak, sa mga lingkod, no? Darating po yung mga bagay na ito na ang ating pong dala o ating pong pinapayag ay yung pangalan ng ating Panginoon. Tayo po, marami po yung magagalit sa atin. No? At marami po yung marami pong pag-uusig na darating sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Pero may sinabi ang Panginoon doon sa uli. Ngunit ang makapagtiis, no? Dadapat, no? Sapagkat, no? Ang makapagtiis po, kapag titiis, hanggang sa wakas po, ay siya pong maliligtas, mga kapatid. So, yung atin pong kalagayan, no? Kapatid, bilang tagapagdala o tagapagpabalita o tagapagdala ng salita ng ating Panginoon ay makakaranas po tayo, no, ng pag-uusig, no? Hindi lang po yun, marami po tayong mararanasan, no? Mga kapighatian, mga kalungkutan, no? Ano pa po, marami pa po tayong mararanasan na magulo, masalimuot, mga kapatid. Pagdating po, no, sa ating pong pagdala ng salita ng ating pong Panginoon. Meron po ang payo, no? Kung tayo po ay magtatagumpay, kung paano ang Panginoon Jesus ay nagtagumpay sa panahon niya, nais din ng Diyos na masumpungan din po natin yung pagtatagumpay, mga kapatid. At sabi doon, pag tayo ay nakarating, no, sa finish line, mga kapatid, at tayo ay napagdaanan lahat natin yung mga kahirapan ng buhay at hindi natin iniwan ang ating pong Panginoon pagkos siya po yung ating naging kalakasan at hindaan po natin na tayo yung magtagumpay. Sabihin, hindi po tayo dapat lumitaw, no, sa ating pong Panginoon. Yan. Kahit man po yung buhay natin yung kukunin, mga kapatid. Sabihin, kailangan po natin ipaglaban yung ating pong Panginoon. No? Dahil yun lang po yung paraan, no, para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. No? Lahat po tayo ay hangat po natin ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ayan. Atin pong ipagpatuloy, no, mga kapatid, dito sa aklat ng Juan, no, ay atin pong mabasa doon, mga kapatid, sa 14:1-3, no, ng Juan. Tingnan po natin yung paalala ng ating Panginoon po. Kailangan po natin na maging matibay, no, mga kapatid. Ang sabi po doon, mga kapatid, no, ng ating pong Panginoon, no, dito sa 1, chapter 14, verse 1-3, no, ang sabi po roon, mga kapatid, sa Jesus po yung daan tungo sa Ama. Sabi doon, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Yan. Ibig sabihin ng ating Panginoon dito, mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan. No? Huwag tayong mag-isip ng mga bagay na ating pong kapapahamak.
kundi ang isipin natin ang ating pong mahal na Panginoon. Dahil siya po yung nagbibigay sa atin ng buhay. Ang sabi doon, kailangan po nating manampalataya, maniwala sa kanya pong mga sinasabi. No? Kung sabi po ng ating Panginoon Jesus, kung nanampalataya kayo sa Ama, manampalataya din po kayo sa akin. No? Sabi diyan. Sabi doon sa verse 2, sa bahay ng aking Ama ay marami pong bahay o tahanan. No? Kung hindi gayoy, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Ayan. So, napakaganda po, no? Mga kapatid, ang paalala ng ating Panginoon. No? Napakaganda po, no? Na paalala. Na tayo ay pinaghahanda ng mahal na Panginoon doon po sa langit na ating pong tahanan. No? Ito po yung tahanan na hindi nasisira. No? Ito po yung tahanan na napakaganda. No? Ito ay makita po natin talagang ginto, no? Yung ating dinadaanan, no? Dahil lakaran, mga kapatid. At ang sabi doon, mga kapatid, ay tayo ay pinaghahanda. No? Paniwalaan po natin ito, mga kapatid. Sa verse 3, at kung ako'y pupunta roon at ipaghanda ko ng isang lugar para sa inyo, ano po ang pangako ng Panginoon? Ako po ay babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, ay kayo rin po ay naroroon. Wow, no, mga kapatid? Amen, no? Na tayo ay napakabuti ng ating Panginoon. No? Ano pa po yung maging dahilan po natin na tayo ay hindi maniwala? No? Ito po ang Panginoon mismo nagsabi. No? Tayo po ay pinaghahanda ng Panginoon doon sa langit. No? At ang sabi po ng Panginoon sa kanya pong pagbabalik, no? Matapos na ihanda ng Panginoon yung ating kalagayan o yung ating tahanan, no? Ay babalik, no? Babalik ang ating Panginoon. Kaya po yung pangako niya, no? Ang pangako ng Panginoon ay mangyayari po, matutupad yan. Hindi po kagaya na sa ating mga tao yung pangako minsan ay hindi po natutupad, no? Hindi po natutuloy. Iba po mangako ang Panginoon, kanya po tutuparin. O ano po yung kanyang pangako sa bawat isa sa atin. At sabi doon, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. No? Upang kung saan ako naroon, sabi ng Panginoon, ay kasama ko kayo. Doon sa aking tirahan, doon sa aking paroroonan, no? Kasama ninyo ako roon at ako yung inyong maging Diyos, mga kapatid. Napakabuti na pala, mga kapatid. Pagkamat tayo'y mamamatay, mga kapatid, muli tayong bubuhayin, no, ng ating Panginoon. At tayo ay tatanggapin ng ating Panginoon sa kanyang sarili. Kung saan ang Panginoon ay kasama niya tayo. Yan po yung pangako ng Panginoon. Kaya ang sabi doon, huwag mabagabag ang inyong puso. No? Huwag mag-alinlangan yung ating pong kaisipan, yung ating puso. No? Sabi daw, sumampalataya kayo. Saan po? Sa kanya po mga sinabi. Sa sinabi ng ating pong Panginoon. Na kayo, no? Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Yan lang po yung hiningi ng Panginoon. No? Mga kapatid, sa bawat isa sa atin, sa bawat nakikinig, no? Sa kanya pong mga salita. Kung ating mababasa doon sa aklat, no? Ng Apokalipsis, chapter 1, verse 3, mapapalad na bumabasa at nakikinig ng hula. No? Sapagkat, ang panahon po ay, malapit na. No? Kayong mga nakikinig ngayon at nanonood, no? Mapapalad po kayo.
sa mababaw na salin ay maswerte. Maswerte po kayo, no? Napakaswerte po ninyo, napakaswerte po natin na tayo nakikinig, no, sa salita ng ating Panginoon, ang mga kapatid. Kaya, tayo ipinaghahanda po ng Panginoon na kalagayan. No? Pagkamat tayo ay mamamatay, no, mga kapatid, tanda natin, lahat po tayo ay mamamatay, no, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sampalatayanan po natin ito, no, sa Kanya pong pagbabalik. Lahat po tayo ay bubuhayin, mga kapatid. At lahat naman po tayo ay haharap, no, sa paghukom. Mabuti, masama, no, haharap po tayo. Pag tayo po ay napatunayan sa hukuman ni Kristo na tayo walang dungis, walang batik, walang kasalanan, ay tayo ay makakasama ng ating Panginoon. No? At ating babasa doon sa aklat ng Mateo, no? Kabanatang 24 at talatang 43. Ano po yung sabi ng Panginoon doon, no? Dadapwat, atras po tayo sa 42. Magpuyat nga kayo, no? Sapagkat hindi po natin nalalaman kung ano yung araw ng pagpaparito ng inyong Panginoon. Yan po. Kailangan po ay sinasabi ng talata, magpuyat, maghanda, no? Sapagkat hindi po natin nalalaman, hindi natin alam. Kahit po yung mga anghel ng Panginoon, hindi po alam kung kailan darating ang ating Panginoon Jesus. No? Hindi po alam. Kaya ang paalala ng Panginoon ay maghanda tayo. Habang naghahanda po tayo, ay kailangan po natin pagbulay-bulayan o pag-aralan yung salita ng ating Panginoon. At upang tayo hindi maligaw, inuman, mga kapatid. Meron tayong sariling pag-aaral, no, sa ating pong Biblia o sa salita ng ating Panginoon. Tayo ay maghanda habang tayo ay naghihintay. Meron po tayong gagawin, mga kapatid. Gawin natin yung mabuti, gawin natin yung the best, no? Yung ikalulugod o kaliligaya o katuwa ng ating Panginoon, no? Ang nakikita ng Panginoon yung ating pong mga ginagawa, no, mga kapatid. Nalalaman ng Panginoon, no? Yung ating mga giniisip, no? Kailangan ay yung ating kaisipan ay ituon natin, no, doon sa taas. Sabi po yan ni Pablo, mga kapatid. Yung mga bagay na sa itaas, yun ang dapat natin nakasabuhayan. No? At doon sa 43, sa Mateo, no, Kabanatang 24, talatang 43, patuloy po. Dapat ito ay talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya ring magpupuyat at hindi niya pababayaan tibagin ang kanyang pong bahay. So dito po, pinaghahanda po, no? Alam ba natin na hinatulad po ito sa magnanakaw? Alam po ba natin kung kailan papasukin ang ating bahay? Kung kailan po tayo puputahan? Kung kailan papasok sa ating bahay? Hindi po natin alam kung anong oras, anong araw, anong buwan, anong segundo, minuto yung pagdating ng magnanakaw. Wala pong nakakaalam, no? Doon po tulad yung pagdating ng ating Panginoon. Kaya sa panahon na yan, kailangan tayo lagi maghanda, mga kapatid. Kailangan tayo kumain na kumain, no, ng salita ng ating Panginoon. Yun po yung paghahanda natin, mga kapatid. No? Sa buhay spiritual natin, mga kapatid. No?
Kung ating mababasa doon sa Mateo, Kabanatang 4, Talatang 4, ang sabi doon, hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang tao. No? Meron din po, no? Nasabi po roon sa huli, kundi, no? Yung salita ng Panginoon na lumalabas sa kanyang pong mga lapit. No? Hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi po sa salita ng ating Panginoon. Doon sa last na talata po natin, no? Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Yan. So yan po mga kapatid ang paalala ng Panginoon, no? Sa umagang ito sa lahat, no, nakinig, sumubaybay sa programang ito. Yan po yung paalala ng Panginoon. Bagamat ang panahon natin ay magulo, no, hindi pa po darating ang Panginoon. Ibig sabihin ay kailangan lang po natin maganda. Pasimula pa lang po ng paghihirap po natin, mga kapatid. So, hindi pa po yung wakas. No? Mas matindi pa pong kahirapan yung mararanasan natin sa bayan ng Diyos at sa ating pong mga anak ng Panginoon sa lupa. Yan. So, bago ako magtapos, no, mga kapatid, ay tayo makikinig muna ng isang awitin muli. Ako ay aawit sa'yo, O Panginoon, habang mayroon pa pagkakataon. Marami pang mga taong landas mo'y hindi matuntun. Gamitin mo ang awit ko sa pagmimisyon. Sa simpleng himig kong ito'y iyong dinggin. At naway tugunin ang aking hiling. Ako ay aawit sa'yo, O Diyos. Pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus. Ngayon, bukas at mapakailanman. Ako ay aawit sa'yo, O Diyos. Pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus. Ngayon, bukas at mapakailanman. Ngayon, bukas at mapakailanman. Ngayon, bukas at mapakailanman. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na may-ari naming buhay, pinupuri po namin ang inyong pong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Salamat po sa mga salita po ninyo na aming pong pinag-aaralan at pinagbulay-bulayan. Nawa ito ang maging daan, ikalalago ng aming pananampalataya sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na kayo'y babalik muli at kukunin ang inyong pong mga anak sa lupang ito.
at iuwi doon sa langit na bayan, Panginoon. Doon po ay wala nang kahirapan, wala nang kaguluhan, wala nang pong pag-uusig sa bayan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, mga nakikinig sa FB lang ito. Ganun din po ang mga nanonood sa FB. Sila ay bigyan po ng kaliwanagan, kasiyahan, kaaliwan, Panginoon, upang kayo ang kanilang pong paglilingkuran, Panginoon. Pagpalain din, Panginoon, ang impilang ito. Pagpalain din, Panginoon, ang sa panguna ng aming pong sponsor sa Adventist World Radio. Pangipagpatuloy pa, Panginoon, ang inyong pong mga salita, Panginoon. Pagpalain din po, Panginoon, ang lahat ng inyong pong ginamit sa mga oras na ito, ang kasangkapan sa panguna ng sa radio program, ganun din, Panginoon, sa FB, Panginoon. Pagpalain po, Panginoon. Ganun din ang mga nangasiwa sa impilang ito sa radyo natin. Inyo po silang pagpalain, Panginoon, at ingatan ng lugar na ito. Marami pong salamat at ito lang po aming hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. Marami pong salamat. Siya'y darating, siya'y